Purihin ng Diyos, mapagpalang araw at mapagpalang gabi sa ating lahat mga kapatid. Sa atin pong pagpapasimula ngayon ng panibagong serye para po sa ating prayer meeting, atin pong pag-aaralan sa atin pong mga darating na linggo, ang aklat po ng Pilipos or the book of Philippians. Amen. Ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Atin pong basahin ang unang kabanata, chapter 1, verse 1 hanggang verse 6. Ito po yung ating pagbubulayan sa araw na ito. Pilipos chapter 1, verse 1 to verse 6. Sa mga taong pinili ng Diyos na nasa Philippi, mga united kay Christ Jesus, kumusta kayo dyan? Kumusta rin sa mga church leaders at sa mga assistant nila? Galing to kina Paul at Timothy, mga nagsaserve kay Christ Jesus. Sana maayos ang lagay niyo at nararanasan niyo na talagang mabaitan Diyos, tatatay natin at ang Panginoong si Jesus Christ. Every time na naalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa aking Diyos. At masaya ako tuwing pinagpe-pray ko kayong lahat. Kasi thankful ako sa pagtulong niyo sa akin, sa pag-share ko ng gospel. Simula pa nung una hanggang ngayon. Kaya sigurado ako na yung magandang bagay na inumpisahan ng Diyos sa inyo, tatapusin niya hanggang sa araw na bumalik si Christ Jesus. Pinagpala na po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Mga kapatid, ang ating pong mensahe ngayong gabi, ngayong araw ay may pamagat na God's not finished yet. Amen. Hindi pa tapos ang Panginoon. Ngayon pong araw, ating sinimulan ang bagong serye ng mga mensahe sa aklat po ng Pilipos. Ang aklat po ng Pilipos, ang isa sa pinakapaborito kong aklat sa Biblia. It is a book full of joy. Paulit-ulit po, ilang ulit na binanggit ni Pablo dito, yung salitang magalak, yung kagalakan. Amen? Na mukhang ito yung mensahe nating kailangan ngayon sa ating panahon, yung pong tayo'y magkaroon ng kagalakan. It is a practical book. It is a inspiring book. At ang main theme po ng aklat ng Pilipos ay partnership in the gospel o yung pagtutulungan, pag-share sa gospel ni Jesus Christ. Ano po ba ang kalagayan ni Apostol Pablo nung sinulat po niya ang aklat na ito? Ironically, ang Apostol Pablo po ay nasa loob ng kulungan at siya ay nakabilanggo dahil sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo ng gospel. At doon po nakarating sa kanya yung ilang mga suliranin ng iglesia ng Pilipos. Hatid po ni Epaphroditus, kasama na rin po yung kanilang tulong na ipinapadala po sa Apostol Pablo at pahatid din yung kanilang pag-aalala sa kalagayan ng apostol. At dito po makikita natin mga kapatid yung malalim na ugnayan ng Apostol Pablo at ng iglesia po ng Pilipos. Amen. Sa pasimula pa lang ng iglesyang ito, hanggang sa mga oras na yon, patuloy silang sumusuporta at kabalikat ng Apostol Pablo sa kanya pong ministeryo, sa kanyang paglilingkod. Hallelujah. Napakagandang challenge or huwaran sa atin ang ginawa po ng iglesyang ito. At sa unang bahagi po, ano pong matututunan natin? Muli, ang mensahe po natin ngayong sa ating pag-aaral ay may pamagat na God's not finished yet. Hindi pa tapos ang Panginoon. God is still working. Amen. So meron pong tatlong mahalagang katotohanan tayong makikita as we study the first 6 verses of the book of Philippians. Handa na po ba kayo? Ito po, isa-isahin natin. Una, we are all partners in the gospel together. Mapansin niyo po mga kapatid na ang gawain ng ebanghelyo o yung gawain ng gospel ay hindi po monopolya ng mga apostol, ng mga pastor. Ito po ay para sa ating lahat. Amen? It is a partnership. No, we are all partners
in the gospel together. So mapansin po natin mga kapatid, the gospel brings people from different backgrounds. Paano ba nagsimula ang iglesia ng Pilipos? Nagsimula po ito nung napunta sa bayan ng Pilipay, ito pong si Apostol Pablo, kasama po si Silas. At sa kanilang pangangaral, ang mga naunang converts po, yung jailer at yung kanyang pamilya, yung babaeng inalihan ng masamang espiritu na gumaling, pinalayas ng Apostol Pablo, yung espiritong sumasanib sa kanya. Yung pumangangalakal ng tela, at marami pang iba na mga naging kasapi, naging mga kapatiran sa lugar po ng Pilipos. Iba-iba sila ng background. Merong mahirap, merong alipin, merong kahit papano ay may kaya. Subalit, ano po yung common denominator dito po sa mga taong ito? Sila pong lahat ay natipon, naging isang iglesia, naging isang lupon dahil po sa mabuting balita. Amen? So yung gospel, ito po yung nag-unite sa atin. Kaya nga, sabi ni Apostol Pablo, lahat ng mga banal dyan sa iglesia ng Pilipos. So all the saints in Christ Jesus. So ano pang punto dito? The gospel of Jesus is a great unifier. Ikalawa, tayo pong lahat ng mga nanalig sa Panginoong Hesus ay mga saints o mga banal, no? Hindi lamang po yung mga super mga believers or super disciples. Hindi. Every one of us, basta ikaw po ay follower ni Jesus, sabi po ng Bible, you are a saint. Hindi mo kailangang mamatay para taglayin mo yung title na saints. No, we are all saints. Why? Yung po ibig sabihin ng saints is to be set apart. No? We are set apart for Jesus Christ and His Gospels. Pansin din po, binati po ni Paul yung leaders at saka yung mga assistant, yung mga ordinary members as well as the leaders of the church. Tinawag niyang fellow servants yung kanyang sarili at kasama po si Timothy. Mapansin po natin mga kapatid na hindi po gawain ito ng isa, dalawa, ito po ay gawain ng lahat. Hindi po ito gawain ng mga talented lang, yung mga tumatayo lang sa harapan. The gospel, the work of the gospel is a partnership. No? Ito po ay bayanihan. Sama-sama, tulong-tulong para makita natin ang pagpapala ng Panginoon at makita natin yung tagumpay na nanggagaling sa Kanya. Amen. Amen. Ito po ay bayanihan. Now, we are working together, we are partnering together for the gospel of Christ. Amen. Hindi lamang po yun mga kapatid, pangalawang katotohanan makikita natin, God began a good work in you when you receive Jesus Christ. Amen. God began a good work in you when you receive Jesus Christ. Mga kapatid, nung tayo po ay nanampalataya, nagsimulang kumilos, gumawa ang Panginoon sa atin pong mga buhay. Amen? Nung tayo naligtas, nagsimula tayong mamuhay para sa Diyos at hindi po natin alam, doon pa lang kumikilos. May pinasimula na ang Diyos sa atin pong buhay. At ito po yung ipinahayag na Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At sabi niya, siya ay nagpapasalamat sa Diyos sa tuwing maalala niya silang lahat. Amen? Bakit po nagpapasalamat ang Apostol Pablo? Sapagkat naniniwala siya na ang Diyos ang gumawa sa buhay ng mga taga-Pilipos. Ginamit lamang po siya at yung ibang mga lingkod ng Panginoon, pero ang tunay na gumagawa, ang tunay na nagpasimula ng mabuting gawain sa buhay ng mga taga-Pilipos at hindi lamang sa kanila, maging sa buhay po natin ng mga nanalig sa Panginoon, walang iba kundi ang ating Diyos. Amen? It is God who began a good work in you. Amen? Amen. Nagsimula yung process, no? And the process is ongoing sa atin pong mga buhay. Amen. God began a good work in our lives when we began
to put our faith, our trust in the Lord Jesus Christ. It is God who saved us. Amen? Sabi pa ni Apostol Pablo, tuwing nananalangin siya ng may kagalakan sa verse 4. Ito po yung unang pagkakataon na ginamit ni Apostol Pablo yung salitang kagalakan, nagagalak. So, kara. So, sa mga susunod po ng bahagi ng aklat na ito, paulit-ulit gagamitin ni Apostol Pablo ang salitang ito. So, nagagalak siya sa kanyang panalangin whenever he prays, whenever he intercedes for the church, for the people in Philippi. Bakit po? Kasi sabi ni Pablo sa verse 4 or verse 5 ng ating talata, kasi sa simula't simula pa, sila na po yung katuwang, sila na po yung kabalikat, sila na po yung kasangga, sila na po yung kamanggagawa, partners ng Apostol Pablo sa kanya pong pagmiministeryo. Walang sawa silang tumutulong sa kabila po ng kanilang kahirapan, sa kabila po ng kanilang kakapusan. Hindi po ito naging dahilan, hindi po ito pumigil sa kanila upang ipakita yung kanilang pagmamalasakit sa lingkod ng Panginoon na sa gawain ng Diyos. Amen. Kaya po patuloy na sumagana ang biyaya ng Diyos sa kanilang buhay. Amen. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos ang nagpasimula ng isang magandang bagay. Hindi lang po basta ordinaryong work. Sabi, God began a good work. Amen? Isang magandang gawain ang pinasimulan ng Diyos sa ating pong buhay na tayo po ay binabago niya, tayo po ay nagiging kasamga niya, nagiging kabalikat sa gawain ng Panginoon. Amen. Kaya iniligtas ng Panginoon ay upang magamit niya para sa kanyang kaluwalhatian. Yun po yung purpose, mga kapatid. Sabi nga ng Ephesians chapter 2, verse 10, tayo itinalaga ng Diyos para sa paggawa ng mabuti. At yun po yung nagpasimula nung tayo po ay naligtas. Dati hindi tayo kagamit-gamit sa Diyos nung tayo hindi pa mananampalataya. Subalit nung nagtiwala tayo sa Panginoong Jesucristo, tinanggap siya bilang Panginoon ating buhay, nagpasimulang kumilos, nagpasimulang gumawa ang Diyos sa ating buhay at ginagamit niya tayo ngayon sa marami pong kapamaraanan upang pagpalain ang kapwa natin, upang maging pagpapala tayo sa marami, at syempre upang maparangalan ng Diyos sa pamamagitan po ng ating buhay. Hindi sa ating sariling galing o lakas o talino, ito po'y biyaya ng Diyos, ang Diyos ang nagpapasimula, ang Diyos ang nagpapatuloy, at ang Diyos ang nagpapasakdal ng lahat ng ito sa ating buhay. Ito po yung pangatlo, mga kapatid, na katotohanan. Sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. God will finish the good work He started in you. Naalala ko yung isang pelikula ni Fernando Po Jr. Sabi niya, umpisahan mo, tatapusin ko. At mga kapatid, si Lord talaga ang pwede makapagsabi nun. Inumpisahan ng Panginoon, sabi sa verse 6 ng ating talata, tatapusin ng Panginoon. Siguradong sigurado po yan. Ang sabi ng Apostol Pablo, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it unto completion until the day of Christ Jesus. He who began a good work in you will be able to complete it. Amen? So, being confident. Amen? So, sabi niya, siguradong sigurado ko, tiyak na tiyak ako, sabi ni Apostol Pablo. Being confident. Why is Paul confident? Kasi alam niya, kilala niya, na ang Diyos na nagpasimula. At dahil ang Diyos na nagpasimula, tatapusin ng Diyos. Amen? God always finishes what He begins. Ang Diyos ay hindi kagaya nating mga tao na minsan hanggang simula lang, kalagitnaan, umaayaw, tumitigil na tayo. Di ba? Ano tawag doon sa Tagalog? Ningas kugon. Amen? Sa simula lang magaling, pero hindi natin masustain, hindi natin maipagpatuloy. Pero napakagandang balita po, ang sabi ni Apostol Pablo, kung ano yung pinasimulan ng Diyos sa ating buhay, ito po ay Kanyang tatapusin, kukumpletuhin, lulubusin ng Diyos
Amen. So mga kapatid, God is working in us every day to make us more like Christ Jesus. Amen. God is working in us every day to make us more like Christ Jesus. Yun po talaga yung purpose ng Ama. Amen. Upang tayo ay i-conform sa image ng kanyang anak. Si Jesus po yung ating pattern, yung ating model, yung ating prototype. Tayong lahat ay nais na baguhin ang Diyos at iwangis sa Kanya pong anak ang ating Panginoong Yesus. Ito po ay isang ongoing process sa atin pong buhay. Amen. Alam ko po, minsan tayo po ay naiinip, minsan tayo po ay uubusan ng pasensya, minsan nawawalan tayo ng pag-asa, minsan nadi-discourage tayo pag hindi natin makita yung paglago sa ating buhay o minsan sa ating kapwa o di naman kaya yung paglago, pagdami sa atin pong iglesia, sa mga pastor, siguro nadi-discourage kayo. Bakit? Ang sipag nyo naman, ang dami nyo namang ginagawa para sa Panginoon, pero bakit parang wala pa rin kayong makitang pagbabago? Mga kapatid, wag ho tayong ma-discourage. Wag tayong mainip. Wag tayong mawala ng pag-asa. Sapagkat kung ang Diyos ang nagpasimula niyan, kumikilos ang Diyos at He will make everything beautiful in His time. No? He will make everything beautiful in His time. Amen. He will complete His work in us. He will complete His work in your life. He will complete His work in His church. So marami tayo nakikitang weakness in church. But in the fullness of time, He will present the church as a bride, as the bride without blemish and wrinkle. Ang sabi po ng Panginoon. And we will be glorified with Him, mga kapatid. So ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay sa atin ng encouragement. Amen. So mga kapatid, God's not finished yet. God is not finished yet. Amen. And He is faithful to complete the work He began in us. Amen. So ulitin ko po ulit, tatlong katotohanan. Una, we are all partners in the gospel together. Tayo po yung mga bayanihan. Kailangan ng bayan para maging bayani at para makita ang anihan. Yun po yung bayanihan. Pangalawa po mga kapatid, may pinasimulan ng Diyos na isang mabuting bagay sa atin pong buhay. Kumikilos, gumagawa ang Diyos at tayo po'y tinawag niya para maging kabahagi ng gawaing ito ng mabuting balita na ang mga tao ay hindi mapahamak kundi sila'y magkaroon ng buhay na walang hanggan kung mananalig kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. At panguli mga kapatid, yung sinimulan ng Diyos, makukumpleto, matatapos. Tayo pinawalang sala, sinimulan ng Diyos yung buhay natin na may kaugnayan sa Kanya. Tayo po'y pinapabanal ng Diyos, sinasanctify tayo ng Panginoon. At sa bandang huli, tayo po ay luluwalhatiin. We will be glorified. Kasama po ng iba pang mga banal ng mga mananampalataya sa muling pagparito ng Panginoon. Ang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya. Makiisa lang po tayo sa ginagawa ng Diyos sa atin pong mga buhay. Amen? He who began a good work in you will be able to complete it. Amen. Tayo manalangin, Lord, alisin mo po yung pagkainip, alisin mo po yung discouragement sa amin po mga buhay. Palitan mo po ng pagtitiwala, ng pag-asa. Palitan mo po ng lakas ng loob. At higit sa lahat ng patience, Panginoon. Maging patience kami sa aming sarili, sa aming mga kapatid, maging sa mga bagay na nakikita namin, na gusto naming maayos kagad. Kagaya po ng pandemyang ito, Lord. Minsan naiinip na po kami. And yet, Lord, nagsimula ka ng magandang bagay at alam namin sa iyong panahon, sa iyong pong paraan, tatapusin mo po ang lahat ng bagay. Aayusin mo po ang lahat ng bagay at pasasakdalin mo po ang lahat ng bagay. Ang lahat ay magiging ganap sa iyo pong kapangyarihan
at sa iyo pong biyaya. Salamat po, Panginoon, nagtitiwala po kami sa iyo. At salamat po sa pagbubulay namin ngayon mula sa aklat na ito ng Pilipos. Dalangin ko na sa mga darating pang linggo, patuloy na maging source ng kalakasan, kaaliwan, ng pagkatuto sa amin, paglago sa aming pananampalataya, ang pag-aaral na ito mula po sa aklat ng Pilipos. Basbasan mo po kami, ito po ang aming hiling, ito po ang aming dalangin sa pangalan namin Panginoong Jesus. Amen, amen. Purihin ang Diyos, magandang gabi po sa ating lahat. Purihin ang Diyos, magandang gabi po muli sa ating lahat. Ngayon po idarako tayo sa ating pong panalangin. Ang una po natin ipagpe-pray ay ang mundo, ang world peace. Alam natin na hindi lamang po yung bansa natin ang naapektuhan ng pandemyang ito, kundi maging ang buong mundo po. So idalangin natin sa Panginoon ang kapayapaan ng mundo at lalong-lalo na po doon sa mga lugar na talagang matindi ang epekto po ng pandemyang ito, kagaya po ng US, kagaya po ng Brazil, at maging sa ibang mga lugar na ngayon po ay nababalot ng kaguluhan, kagaya po ng Myanmar. Pag-pray po natin sa Panginoon. At syempre, isama rin po natin yung kapayapaan ng bansang Israel, kagaya po ng sinabi ng banal na kasulatan. Amen. Tayo po'y manalangin. So, isa po yung manguna sa panalangin para po sa mundo at para po sa atin pong mga bansa. Hallelujah. Isa po yung manguna sa panalangin at mamaya sasadyuhan ko po sa prayer. Amen. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Glory to God. Glory to Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, Ikaw ang Diyos ng sanlibutan ito, Ikaw ang Diyos ng mundong ito, ang lahat ng mga bansa, sabi mo po, You have appointed every people, every nation, Panginoon, to its own place, to its own boundaries, Lord. At Ikaw po ang Diyos ng bawat bansa, Panginoon. Although may mga bansang hindi ka pa po kilala, but Lord, hindi po nito nababago yung katotohanan na Ikaw ang Diyos ng mundong ito. Kaya nga po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, inadalangin ko po ang patuloy na pagkilos mo sa aming mundo, sa mga bansa, Panginoon. Let the nations continue to experience a mighty move of your Spirit, Panginoon. Magkaroon ng revival, especially, Panginoon, sa mga bansa, Panginoon, na nangangailangan po ng pagpapanibagong sigla at kailangan po ng yung mabuting balita. Dakilang Diyos, hinihiling ko po, Panginoon, let there be peace and let there be healing in our world today, O God. Yataas po namin sa iyo, Panginoon, ang aming World Health Organization na nangunguna sa laban kontra po sa COVID-19. Dalangin namin ang bawat doktor, bawat kasaping bansa ng United Nations, maging ang aming World Health Organization, Panginoon, na patuloy na magtulong-tulong. Salamat po sa mga siyentista na ginamit mo upang makapaghanap ng
bakuna, Panginoon, at ito po'y maging epektibo, dakilang Diyos, at lalo po itong maging available, lalong-lalo na nga po doon sa mga mahihirap na mga bansa sa pamamagitan po ng COVAX facility ng World Health Organization. Lord, I pray na yung pong mga bayan at mga bansa na lubos na naapektuhan ng pandemyang ito, kagaya po ng United States of America, ang Brazil, ang Russia, Panginoon, hanggang ang China at marami pang mga bayan. Lord, we pray that let there be healing in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Ganon din po, Panginoon, ang dalangin namin, yung kapayapaan mo, Panginoon, ay maranasan ng mga bansang nakakaranas po ngayon ng kaguluhan, kagaya po ng Myanmar. Lord, we pray, peace be upon Myanmar in Jesus' name, in Jesus' name. Ikaw po yung magsawata ng mga lumilikha ng kaguluhan sa bayang ito sa pangalan ng aming Panginoon. Dalangin din namin ng yung pag-iingat, proteksyon sa mga manggagawa, sa mga kapatiran na nasa Myanmar sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Naalala po namin ang missionary, Marivic Cadag at ang mga kapatiran po na kanyang pinagmiministeryuhan sa Karen. Lord, we pray your protection, your provision be upon missionary Marivic in Jesus' name, maging sa kanyang buong pamilya, ang iyong pag-iingat at paggabay ay maranasan po nila, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Sinasabay ko po na manggawa ng kaaway sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. In Jesus' mighty name. Lord, ganun din po kahilingan po namin ang bansang Israel, let there be peace for the nation of Israel. Sila'y kumilala sa Panginoong Hesus, sa aming Panginoong Hesus Kristo bilang Mesaya, bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, alam namin na may plano ka pa sa bansang ito, sa bayang ito na yung pinili, na yung tinawag. At alam ko po, Panginoon, na may gagawin ka sa bansang Israel. We pray for the peace of the nations, and we pray for your hand, Lord, to move mightily sa lahat po ng bansa sa buong mundo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Dalangin din po namin, Panginoon, ang world evangelization, na ang pagkapanginoon ni Jesus Christ ay patuloy na maipangaral at lumaganap sa buong mundo, at ang mabuting balita na si Jesucristo ang Panginoon, si Jesucristo ay namatay ngunit muling nabuhay, at siya ngayon naghahari, Panginoon. And let every tongue confess, let every knee bow to the Lordship of Jesus Christ. I pray, O God, ng mga lingkod mo na walang sawa, na ginagampanan ng kanilang tungkulin sa pangangaral ng iyong mabuting balita, ang bawat Kristiyano, Panginoon, yung gawain po ng pagdidisipulo, Panginoon. Let there be the work of God continue to move mightily, Panginoon. Yung movement po ng yung banal na Espiritu ay hindi po mapipigil, Panginoon. And we pray, O God, na yung mga saradong bansa ay patuloy na mabuksan, patuloy na makakilala, kumilala sa aming Panginoong Hesus. At yung pong mga pine-persecute naming mga kapatiran, maging matatag sila in the midst of persecution, Lord. Let your mighty hand be upon them and protect them, O God, from the works of the enemy. At Lord, sila po'y patuloy na maging matatag, malakas, sapagkat sinasamahan mo sila, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. At ngayon pa lamang, Panginoon, maging yung gawain ng pagta-translate ng Word of God, ng Bible, sa iba't ibang mga lingwahe. Lord, maging available po ito sa lahat ng lingwahe, sa lahat ng nations of this world, Panginoon, upang ang bawat tribo, bawat lahi ay magkaroon ng pagkakataon marinig ang salita sa kanilang mga wika, Panginoon. Dalangin namin ang Wycliffe at ang iba pang mga ahensya, Panginoon, ang United Bible Societies at ang mga iba't iba pang mga samahan na nag-iimprenta, naglilimbag, nagsasali ng
salita ng Diyos sa mga lingwahe at mga wika ng bawat tribo, bawat nasyon. Ngayon pa lamang, Panginoon, iling ko yung provision, kalakasan sa kanila, yung mga missionary namin sa manlupalop ng mundong ito, Panginoon, na naglilingkod ng buong puso, ng buong katapatan. Lord, dalangin namin na yung pag-iingat ay sumakanila sa amin pong missionary, Dr. J and Jenny Angeles, maging ang kanilang pamilya. We pray your protection, your provision be upon them. Give them success, O God, and breakthrough. In Jesus' name. Kay Missionary Nel Miole, we pray your healing touch be upon her at patuloy na gamitin mo po siya sa lugar po ng Thailand. In Jesus' name. In Jesus' name. Maging kay Eileen Pantig na naglilingkod ngayon sa Cambodia, yung pong pag-iingat kalakasan ay sumakanya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. 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 Purihin ka, Panginoon. We pray for our missionaries all over the world. And we pray for your provision and protection. May mga missionary namin, Panginoon, nakakaramdam ng kapaguran, ikaw po magpalakas. Nakakaramdam sila ng panghihina, ikaw po ang magbalik ng sigla at lakas ng loob sa kanila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Purihin ka, O Diyos. At alam namin, Panginoon, na yung pinasimulan mo, tatapusin mo po at gagawin mong lubos na yung mabuting balita ay madadala hanggang sa kasuluk-sulukan, kaduluduluhan ng mundong ito, Panginoon. At hindi po ito mapipigil ng tao, hindi ito mapipigil ng kaaway, sapagkat ito yung kalooban mo, Panginoon. At yung kalooban mo ang makapangyayari, ang kalooban mo pong masusunod dito sa lupa, gaya ng sa langit. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah. Ngayon naman po mga kapatid, dumako tayo sa kahilingang panalangin na ipinadala po sa atin through Facebook, through Messenger. Amen. So kung kayo po ay may mga kahilingang panalangin, wag po kayong mag-atubili na ipahatid sa amin, ipaalam sa amin upang atin pong maisama sa pananalangin. At naniniwala tayo na ang Diyos ay tumutugon sa atin pong dalangin. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sapagkat sabi mo, kami po'y humingi at kami po ay bibigyan, kami po'y humanap, kami makasusumpong at kami kumatok at ang pintuan ay pagbubuksan po para sa amin. Narito po ang kahilingang panalangin ng aking mga kapatid at patuloy na hinihiling ko po ang iyo pong tugon sa mga panalangin nito. Una na nga po, Panginoon, yung financial provision and protection kay Jassy at kay Ginpei sa dako po ng Japan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Hiling ko rin po ang iyong basbas, provision at pag-iingat sa buong Daang family. Kagalingan kay Ate Susan, maging kay G, at sa kanilang buong angkan sa pangalan ng Panginoong Yesus, katatagan sa buong Daang family, in the name of Jesus. Patuloy na kalusugan, pag-iingat at paggabay sa Ampon family, lalong-lalo na po kay Mami Trining at sa Pahardo family, sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Dakilang Diyos, ikaw po ang patuloy na magpagaling sa aming pong mga kapatid, kay Ricky at Mayan. Lord, we pray healing in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Ikaw po ang patuloy na magbalik ng sigla ng lakas sa kanilang katawan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Salamat din po sa kagalingan ni Tatay Doroteo Estrella. Patuloy na hinihiling ko po yung kalakasan ng kanyang katawan at patuloy na pagkilos mo po sa pamilya Estrella sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maging kahilingan po para sa mga kapatiran na may sakit doon sa lugar ng Ajman, sa UAE. We pray healing in Jesus' name. Kagalingan kay Sister Marisa Forte sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ikaw po yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na mapaghimala. Lord, we pray healing para kay Sister Marisa sa kanya pong katawan sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Maging kay Brother Paul Mabini, we pray healing para po sa kanyang puso. Ikaw po ang magpagaling sa kanya sa pangalan ng Panginoong Yesus. Kagalingan din po at
patuloy na recovery para kay Pastora Merly Ramos. We pray healing in Jesus' name, in Jesus' name. Salamat po sa mga ginagamit mo na kapamaraanan. Subalit ikaw po ang tunay na manggagamot na magpapagaling po sa aming Pastora Merly. Maging kay Pastor Leo Enriquez, we pray for him right now in Jesus' name. Ikaw po ang patuloy na magbangon, magbalik ng sigla sa katawan po ng Pastor Leo sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maging aming D.S. Manny Gomez, we remember him in prayer, Lord. Ikaw magbalik ng sigla at lakas sa kanyang katawan. Salamat po sa kagalingan mo para sa aming D.S. Manny sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Maging kay Pastora May Gomez, we pray your healing touch be upon Pastora May sa pangalan ng Panginoong Jesus. We remember Pastor Ray Porras. Ikaw po ang patuloy na magpagaling sa amin pong kamanggagawang ito sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Ikaw po magpagaling sa kanyang katawan sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Maging kay Sister Merlin Delioso, Panginoon, we pray healing na sa pananakit po ng kanyang tiyan. Ikaw po yung mag-ayos nito, Panginoon. Ano mo po yung nagdudulot ng sakit na ito. We pray healing in Jesus' name. In Jesus' name. Patuloy din namin itinataas sa iyo ang aming mga kapatid, Sister Amelia Arcon Sayo at si Sister Vivian Arcon Amontos. Lord, we pray your protection, Lord, your provision sa kanila, sa bawat isa sa kanila. I pray good health in Jesus' name. In Jesus' name, patuloy na maranasan po ng mga kapatid namin ito yung masaganang biyaya at pagpapala sa kanila pong buhay. Inaalala din po namin ang Espiritu Family, lalong-lalo na po si Brother Michael. Lord, yung kahilingan po niya for a job opportunity. Lord, ikaw po ang mag-grant nito sa iyo pong paraan at panahon at yung pong patuloy na pagpapala mo sa buong Espiritu Family, kay Lisa at sa kanilang mga anak, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Patuloy na naalala ko rin, Sister Lulu, ikaw pong patuloy na magpagaling, Pastor Dante Cruz, maging sa amin pong Nanay Patsy, Brother Danny Del Rosario, we pray healing. Lola Angel, we pray healing in Jesus' name, in Jesus' name. At sa iba pa namin po mga kapatid, mga senior citizen, we remember them, your protection be upon them, O God, in Jesus' name. In Jesus' name. Ganon din po sa paggawain po namin dito sa church. We pray for your provision na patuloy na nasimulan na po. Dalangin namin ito po maipatapos at makompleto na rin po, Panginoon, hanggang sa pagpapa-aircon ng amin pong facility. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Purihin ka. Salamat po, Panginoon, sa katugunan mo sa aming mga dalangin. Ngayon pa lamang nagpapasalamat na po kami dahil alam naming meron ka pong ginagawa at meron kang gagawin at meron ka ng katugunan sa mga panalangin ito. At kung may mga kahilingan pa ang aking mga kapatid na hindi po nila nasambit dahilan Diyos, ano man po yung kabigatan ng kanilang puso, ano man po yung desire ng kanilang puso, Lord, sa iyo pong paraan, sa iyong kalooban, ito po ay tutugunin mo sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Purihin ka, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat sa iyo, dakilang Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Tanggapin po natin ang basbas ng ating dakilang Diyos. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Mga kapatid, purihin ang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating prayer meeting at naway magkasama tayong muli sa darating na linggo sa atin pong online worship service. Kung meron po kayong prayer request, wag pong magdalawang isip, pag-atubili na i-PM po kami at i-chat po kami para po malaman namin kung ano po yung ipapanalangin namin para sa inyo. Pagpalain po tayo lahat ng Panginoon. Maraming salamat po.